Look for the kid who wiped my suit. Utos niya sa isa niyang bodyguard. I need to talk to him. Dagdag pa niya. Itinango ng kausap niya ang utos nito. Tanda na naintindihan nito ang kanyang sinabi. Did you find him? Did you find the boy who helped me clean my suit? Makulit na tanong ng president. No sir, he has disappeared into thin air. Sagot ng kanyang head bodyguard na si Axel. Try to search for the kid. I know that somehow he is connected to me. I can feel it. Utos niya rito. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nahirang bilang pinakabatang presidente ng Long Wei Group of Companies, si Wang Wei. Apo ng may-ari. Na-assign ito sa Pilipinas upang bantayan ang lumalaking kalakal ng kumpanya doon. Graduate ng Business Management and Economics si Wang Wei sa Harvard. Kaya't masasabing siya ay bihasa sa pagpapatakbo ng negosyo. Good morning, Mr. Wei. Welcome to the Philippines. Bati ng kanyang sekretarya nang una itong pumasok sa kanyang opisina. Hindi sumagot si Wang Wei. Sa halipay, nginitian lang niya ito nang dumaan ito sa harapan niya. Maya't maya lang ay pinatawag niya na si Sam, ang kanyang personal assistant. Miss Sam, write me a memo calling all board members for an urgent meeting this afternoon. Utos niya rito. Sure thing, Mr. Wei. Magilo na sagot naman ni Sam. Make sure to send it immediately so they have enough time to prepare. Sabi pa niya. Noted, sir. Sang-ayon naman ang sekretarya. Also, before you do that, can you get me some coffee? Black, no sugar and no creamer. Right away, sir. Lumabas na ng opisina si Sam. Pagbalik niya ay, dala niya na yung isang tasa ng kape para kay Mr. Wei. Here's your coffee, Mr. President. Sabi nito habang nilalapag ito sa kanyang mesa. Thank you, Sam. Kinahapunan ay nagsimulang magsidatingan ang mga board members ng Long Wei. Inaalalayan sila ng sekretarya ni Mr. Wei papunta sa conference room. Eksaktong 3:00 ng hapon, nagsimula ng meeting. I'm sure everyone here is asking why I called you all here. I thank you for coming over despite the short notice. Panimula ni Mr. Wei. It's all right, Mr. President. We were anxious to meet you anyway, in person. Pambobola ni Sir Leon, isa sa mga investors na may malaking share sa kumpanya. Ngumiti ang batang presidente rito at saka nagpatuloy sa kanyang sinasabi. It has come to my attention that our sales since December of last year has increased drastically, which means that we have gained a lot. Long Wei has always been generous to its employees. In this regard, I would like to propose that we give an across-the-board salary increase to all of them. What? Why should we? Protesta ni Sir Leon. We must enjoy the fruits of our labor first before them. Dagdag pa nito, sabay tingin sa kanyang makasama na para bang naghanap ng kakampi. I agree with Mr. Ang. We only give them a bonus only if we are satisfied with that we have received from the profit of our shares. Sabi pa ng isa niyang kasamahan. This is my grandfather's company. You're just only a small part of it. It's a good thing that I informed you of what I plan to do. Pagmamando ni Wang Wei sa mga ito. What are you trying to tell us? That we cannot stop you from doing something because you are the president of this board? Sigaw ni Mr. Ang. Oh, come on. Gentlemen, put some sense in your brains. Komento ni Rachel Chin, isang half-American and half-Chinese na businesswoman. Mr. Wei is right. We must learn to share our blessings. Mungkahi niya. I also agree with the President's proposal. Sang-ayon ni Ricardo Carlos Hernandez. I guess
There's only one way to settle this, sabi ng President. Let's have a vote. Those in favor, raise your hands. Utos niya. Nanalo ang mga ayon sa sinabi ni Mr. Wei. Nang gagaliiti sa galit ang mga natalo. We're not through with you, Mr. President. Sure they will come up soon. Pagbabanta ni Leon Ang. Tinawag ni Sam ang mga bodyguards ni Mr. Wei upang ilabas na ito sa conference room bago pa magkagulo. Samantalang itinago pansamantala sa isang kwarto ang mga pumayag sa kanyang proposal para di sila madamay sa gulo. Bumaba na ng building si Mr. Ang at ang mga kakampi nito nang wala silang napala sa kaguluhang ginawa nila. Nagtungo sila lahat sa isang tagong lugar upang mag-usap. Patagon nilang plinanong pagpapatalsik sa tagapagmana ng Longway Group of Companies na si Wang Wei. Hello, Leia. Pumunta ka dito ngayon sa Calderena. Doon sa lumang imbakan ng sirang sasakyan. May mahalaga akong ipapatrabaho sa grupo mo. Utos ni Mr. Ang sa dati niyang tauhan. Sige, boss. Malapit na ako dyan. Mga ilang minuto lang ay andyan na ako. Sang-ayon ng ex-military man. Si Leia Lacson ay leader ng Kidnap for Ransom Gang na ang pangunahing trabaho ay mandukot ng mga mayayamang in-chief na sagabal sa plano ng mga tulad ni Mr. Ang. Babae man ito pero ang katapangan niya ay katapatan sa organisasyon ay di kayang pantayan ng kahit sinumang lalaki. Maya't maya lang ay isang kotse nang nagpark sa isang bakanting lote na di kalayuan sa lumang opisina kung saan nagpupulong sina Mr. Ang. Gentlemen, good morning. Bati niya sa mga board members ng Longway Group of Companies. Maupo ka, Leia. Ito ang whiskey. Uminom ka muna. Alok ni Mr. Ang sa kanyang bisita. I'm alright, sir. Let's just get down to business. Prangka niyang sabi sa leader ng grupo. Okay then. My friends and I are willing to pay ₱1 million for you to kidnap the president of the Way Group of Companies and dispose of him. Paglalahad ng tusong board member. Bakit niyo naman gustong ipakidnap? I mean, is this purely for business o dahil may personal kayong alitan? Tanong ni Leia. You're just a mercenary. So long as we pay you well, wala kang pakialam kung ano man ang dahilan namin. Maanghang na sagot ng isa sa mga kasama ni Mr. Ang. Be careful how you answer me. I can dispose of you easily right here. Right now. Galit niyang sagot sa matabang inchik habang inumang niya ang kanyang customized na 9mm na baril sa mukha nito. Easy ka lang, Leia. Ako nang bahala sa bastos na matandang ito. Mahinaw na pag-awat ni Mr. Ang sa dalawa. So, are you accepting the job we are giving you? Pagpapatuloy na sabi ng leader ng grupo. Madali akong kausap, sir. Basta nagkasundo tayo sa presyo. Go ako. Huwag niyo lang akong oonsihin. At sinisiguro ko tiyak din ang kamatayan niyo. Pananakot ni Leia habang nakatingin ng masama sa kasagutan niya kanina. Sa palagay ko naman ay business ang dahilan kung bakit niyo siya gustong ipakidnap at ipapatay. Sabi pa niya. Ngunit sa'yo, Mr. Ang, alam ko ito ay personal. Tama ba ako? Oo, Leia, tama ka. Sagot ni Mr. Ang. Kung ganun ay, ito ang paunang bayad ng grupo. ₱250,000 yan. Ang kalahati ay ibibigay kapag matiyak na namin napatay si Mr. Wei. Paliwanag pa niya. No problem, sir. Sagot ng gang leader sa babae. Kailan niyo gustong kidnapin namin si Mr. Wei? Tanong niya. Heto ang schedule niya sa opisina at karagdagang itinerary niya. Ikaw na lang bahalang mamili kung saan niyo siya dyan kukunin. Mungkay ng gahamang inchik. Sige, pagpaplanuhan ng grupo ko ang utos niyo sa lalong madaling panahon, sir. Magaling kung ganun. Itinas ni Mr. Ang kanyang baso at sumigaw ito. Para sa kamatayan ni Mr. Wei. Kampay! Sagot naman ng kanyang mga kasamahan. Pinagmasdan lang sila ni Leia. I guess kailangan ko nang umalis, sir. Salamat rito. Pahayag niya sabay taas ng attache case na naglalaman ng pera. Naglakad ang dalaga palabas ng opisina patungo sa kanyang sasakyan. Nang makasakay na siya,
ganyang pinandar ito at pinaharurot palabas ng lumang compound na yon. Loko-loko talagang mainchik na ito. Sila mismo ay naglalaban ng dahil lang sa pera. Natatawa niyang bulong sa kanyang sarili. Sa bagay, kung wala sila ay wala rin trabaho ang grupo. Sabi pa niya, ngayon ay pakakain na naman ng masarap ang mga pamilya namin sa bundok. Ang grupo ni Leia ay hindi lang mga mercenaries. Sila ay tumutulong sa mga taong itinuturing nilang pamilya sa kabundukan ng Sierra Madre. Ito ay ang mga katutubo na matagal nang nakatira roon. Habang nasa biyahe, tinawagan niya na ang kanyang kanang kamay upang magkita sila sa isang bar at mapag-usapan ang bago nilang trabaho. Luna, pumunta ka sa Blackheart Tavern. May bago tayong misyon. Sige boss, magkita na lang tayo doon. Sagot niya kay Leia. Ilang minuto ay dumating na si Luna sa tavern. Nakita niyang nakaupo sa isang sulok ng bar ang leader ng Crimson Rebels. Tahimik itong umiinom ng brandy habang naghihintay sa kanyang kanang kamay. Good evening, boss. Ano natin? Agad nitong usisa kay Leia. Umorder ka muna ng maiinom mo. Saka natin pag-usapan yung trabaho na nabanggit ko sa telepono kanina. Utos ng kanyang leader. Itanaas ni Luna ang kanyang kaliwang kamay upang hudyatan ang waitress na lumapit sa table nila. Yes, ma'am? Ano pong order nila? Malambing nitong tanong. Bigyan mo ako ng katulad ng iniinom ng kasama ko. Sabi niya habang tinuturo ang baso ni Leia. Right away, ma'am. Sagot ng waitress. Maya't maya lang ay dumating ng order ni Luna. Tinikman niya muna ang kanyang brandy bago niya ulit kinausap si Leia. Ano po pala boss ang trabaho na sinasabi niyo? Kinuha ni Leia ang brown envelope na ibinigay ni Mr. Ang kung saan naroon ang litrato ni Wang Wei. Siyang bago nating prospect na dudukutin. 1 milyon ang halaga ng ulo niya. Ibinigay na sa akin ang kalahati para masimulan na natin ang misyon. Paliwanag nito sa kausap. Tinignan ng malapit ni Luna ang litrato. Inusisa itong mabuti. Bata ba itong project natin, boss? Ngunit malakas ang dating. Sabi niya. Sinabi mo pa, siya lang naman ang president ng Way Group of Companies. Ano daw dahilan? Bakit gusto nila siyang ipakidnap sa atin? Sa totoo lang, ang utos sa atin ay dukutin at patayin ang lalaking yan. Ganun po ba, boss? Sino naman itong mga taong nagbayad para iligpit natin siya? Si Mr. Ang pinuno ng kanilang grupo. Silang maghaman na board members na nais makuha sa kanyang kumpanya. Kago talaga itong mga chindoy na ito. Sarili nilang kalahi na pag-isipan na ipapatay ng dahil lang sa pera. Ganyan kalupit ang chikwa na yan. Kaya nga tayong mga Pinoy, dapat ay matalino tayo kapag nakipagtransaksyon tayo sa kanila sa kahit anumang negosyo. Oo nga, boss. Mamaya niyan, dahil sa katangahan ng ating gobyerno, magigising tayong isang umaga na sa kanila ng Pilipinas. Tama ka dyan. Kaya't hanggat pinagkakakitaan natin sila, tuloy lang natin. Mungkahin ni Leia. Sangayon ako sa sinabi mo, boss. Cheers. Sigaw ni Luna. Nagpatuloy sa pag-inom ang dalawa. Inabot sila roon hanggang madaling araw. Kinabukasan, umuwi muna si Leia sa kanyang bahay upang kumuha ng madamit. Samantalang si Luna naman ay nakipagpulong sa kanilang mga tauhan upang ipaalam sa kanila ang kanilang misyon. Isinama na rin niya ang isa sa kanilang bagong recruit sa kanilang samahan na si Maddox. Dati itong police detective na nag-awol dahil napagbintangan nito na nagnakaw ng droga mula sa mga nahuli nila sa isang bilyonaryong inchik. Gusto kasing subukan nila ang tibay ng dibdib niya, kaya't sinabihan niya si Luna na isama ito sa misyon. Siyang magpapanggap na janitress upang manamnam ang bawat kilos ni Wang Wei. Isang bagay na biyasa siya. Narito na ako sa loob ng building, boss. Tawag ni Maddox kay Luna gamit ang maliit na toy radio na nakakabit sa kanyang tenga at nakatago sa loob ng kanyang damit. Alam mo nang gagawin mo. Huwag kang magpapahalata. Mahalagang makukuha mong impormasyon sa ikakatagumpay ng ating misyon. Paalala nito sa kanya. Yes, boss. Sagot naman ito.
Ilang sandali lang ay nasa loob na ito ng maintenance stock room. Kumuha siya ng mga gamit panglinis, tulad ng inutos sa kanya ng head. Nagtungo agad ito sa top floor ng building, kung saan naroon ang opisina ni Wang Wei. Ginamit siyang service elevator. Mahigpit ang seguridad sa floor na yon. Bago siya makapasok ay, kinapkapan muna siya ng mga gwardya. Thank you, Miss Maddox. Mari na po kayo magsimula sa paglilinis. Utos ng guard na nakatoka sa may entrance. Sige, magsisimula na ako. Sagot naman niya. Habang naglilinis siya ay, sinisipat niya ang lokasyon ng bawat CCTV camera. Sa palapag na yon, tinignan niya rin ang mga maaring daanan ng grupo niya. Palabas ng di ginagamit ang elevator o hagdanan. Boss, may 8 CCTV camera sa top floor. Isa sa bawat kanto at magkabilaan naman pagdating sa opisina ng presidente. Report niya kay Luna. Magaling, Maddox. Ang possible exit route natin? Tanong naman ito sa tauhan. Maaari lang tayo dumaan gamit ang rooftop. Ilalabas natin siya sa may fire ladder sa gilid ng building. Hindi ba delikadong gagawin natin? Opo, mapagadi boss. Kaya't mas maganda na itago na lang natin siya sa isang lalagyan. At ibaba gamit ang service elevator. Mukhang interesting yung naisip mo, bata. Puri ni Luna sa new recruit ng grupo. Salamat, boss. Mas maigi siguro kung may pakita mo sa akin ng personal ang mapa ng building at kung paano natin gagawin ang sinasabi mo sa akin ngayon. Sige ma'am, sabihin niyo na lang sa akin anong oras at saang lugar tayo magkikita. Okay, Maddox, antayin mo na lang ang tawag ko mamaya. Magpatuloy ka muna sa pagmamanman mo riyan. Noted, Boss Luna. Pinatay na ni Maddox ang radyo niya. Isinilid niya ito sa loob ng kanyang bra. Para kapag kapkapan muli siya ng guard, paglabas niya ay wala silang makikita. Kinagabihan ay nagtagpo si na Luna at Maddox sa Laverne na ginagamit nilang meeting place. Ipinaliwanag ng recruit kung paano nila gagawin ang plano niya. Gabi na umuwi si President Wang Wei. Pahayag ni Maddox. Ito ang pinakamagandang tiyempo na makuha natin siya. Mga bodyguards lang niya kasi ang naiiwan at wala na halos empleyado sa top floor ng building. Sabi pa niya, yung CCTV cameras, anong gagawin natin sa mga yon? Tanong ni Luna. Ako na po bahala. Papatayin ko ang connection ng kuryente na nakakonekta sa mga ito. Kabisado ko ng circuit breaker ng buong gusali. Baka manlaban si Wang Wei kapag kinidnap natin siya at magwala. Maglalagay po ako, boss, ng sleeping gas sa air conditioners na time activated. Kakalat yun sa takdang oras at makakatulog si Wei at ang kanyang mga bodyguards. Ilalagay natin siya sa cart ng mga cleaning supplies. Tapos dadalhin ko siya pababa ng basement. Paliwanag ni Maddox. Anong tulong ang kailangan mo galing sa grupo? Tanong ni Luna. Maglagay po kayo ng mga kasamaan kong babae sa bawat floor nang magsisilbing distraction sa mga bantay para di nila mahalata ang pagbaba ng elevator. Sagot ni Maddox sa kanyang leader. Mag-abang na rin ang sasakyan sa basement. Pagkababa ko ay ililipat na namin siya agad doon. Dagdag pa niya. Hindi talaga nagkamali si Boss Leia sa pagpili sa'yo. Isang asset sa grupo. Puro ni Luna sa kanyang tauhan. Salamat po, boss. Hayaan mo. Padadagdagan ko na lang ang bayad mo. Halos ikaw naman kasi ang trumabaho sa pag-kidnap kay Wei. Komento ng kanang kamay ni Leia. Nang plansyado ng lahat ang kanilang gagawin, ay tinawagan ng isa-isa ang iba pang miyembro ng Crimson Rebels na alam niyang makakatulong sa tagumpay ng kanilang misyon. Nagpaalam na rin si Maddox kasi maaga pa ang pasok niya bukas. 8:00 ng gabi kinabukasan, isinagawa ni Maddox ang paglalagay ng sleeping gas sa air conditioner. Ilang minutong lumipas ay kumalat na ito sa mga vents ng top floor. Sanhi upang lahat ng andun ay makatulog. Tulad ng napag-usapan, taibaba niya si Wang Wei sa basement nang walang kahirap-hirap. Magaling kasi ang kasamahan niya. Nang magising si Wang Wei ay sa biyahe na ito paputang hideout nila. Doon nila ito planong itago. Where I am? Pagwawala niya habang sinusubukang kalagin ang tali sa kanyang mga paa at kamay. Oh, so you're awake, Mr. Wei. Bati ni Leia sa kanyang bihag.
What do you want from me? I have nothing against you. Sigaw pa niya. She did nothing to us. It's the people who contracted us that want you kidnapped and killed. Mahayag ni Luna. Who are these people? You will know them soon enough. I'm quite sure. She would be surprised. Sabi pa ni Leia. Whatever they are paying you, I can double it. Just let me go. Pagmamakaawa ni Wei. Oh, come on, Mr. Wei. Do not worry. We will first ask for ransom from your family. Then, we will dispose of you once we get it. Pananakot ni Luna. Please, set me free. If you do, I would give each one of you a job in my company. Panunuhol nito. Really? Mr. Wei? Sabad ni Mr. Ang sa usapan. You? You! Sigaw niya sa kasama niyang board member. Yes, it's me. I'm not alone though, because I have got some friends. Sabay turo niya sa iba pang kasamahan niya na unti-unting lumabas mula sa pagtatago nila sa dilim. I knew it. You are the one responsible in destroying the reputation of our company. You are also the reason why my grandfather died. That's right, Wang Wei. I killed your grandpa. Kampanting pag-amin ni Mr. Ang. I had him killed because he didn't make me a majority shareholder for the Wei group of companies. I thought that if he is died, I would ascend as the president. But he tricked me. He already made it official in his last will and testament that you would inherit his position. Sabi pa niya. Once you are dead, all of us here would be happy. The Crimson Rebels would have their money, and we would control your company. You bastard! She deserved to rot in jail. Bulyal ni Wei sa kanyang kausap. Not yet. Not yet, Mr. Wei. It's not yet time for me to do that. Besides, paano mo yun gagawin eh? Patay ka na maya-maya lang. Wika niya habang tumatawa ng malakas. Kayo nang bahala sa kanya, Crimson Rebels. Siguraduhin niyo lang na hindi umalingasaw ang kanyang naagnas na katawan. Mahayag niya kay Leia na nasa tabi niya. Do not worry, sir. Kami nang aasikaso sa bagay na yan. Basta may ibigay mo lang ang natitirang bahagi ng ating napag-usapang halaga. Paalala ng leader sa kausap niyang si Mr. Ang. Oo naman. Hindi ko nakakalimutan. Sinanyasan niya ang kanyang tauhan upang ibigay ang bag kay Leia na naglalaman ng kalahating milyon. Paano? Alis na kami. Sana'y mabasa ko sa Marjario kinabukasan. Napatay na ang mukong niyan. Paalam ni Mr. Ang. Sigurado yan, sir. Pagyayabang ni Leia. Paalis na sana ang grupo ni Mr. Ang nang may marinig silang mga sirena ng pulis. Nagulat sila sa pagdating ng mga ito at nagtaka kung sino sa kanila ang nagsumbong sa mga ito. Lingid sa kalaman nila, may nakalimutang ginawang isa sa tauhan ng Crimson Rebels. Hindi niya kinapkapang mabuti si Wang Wei bago nila ito dinala sa kanilang hideout. Ang kanyang cellphone pala ay may built-in na app kung saan kapag may nagtangkang kidnapin ay automatiko nitong i-alert ang mga pulis at sasabihin rito kung saan ang current location nito. Sino sa inyo nagsuplong sa pulis? Nanggagaliiti sa galit na tanong ni Leia sa kanyang matauhan. Umamin na kayo ngayon din bago ko tuluyang mawala sa aking katinuan at patayin ko kayong lahat. Pahayag pa niya. Boss, sa palagay ko ay wala sa mga tauhan natin ang magbabalak na manghuda sa atin. Maring ang grupo ni Mr. Ang salarin. Mungkahi ni Luna. Mr. Ang, maayos ang usapan natin. Bakit mo nagawa sa amin to? Baling nito sa inchik na nasa harap niya. Kami? Kami pa talagang aakasahan mo na magtatraider sa inyo? Patagal ang pinagsamahan natin. Malayo ng ating narating. Paliwanag ito sa leader ng Crimson Rebels. Hindi ko magagawa yung pinaparata mo sa akin. Paniniyak nito. Kung ganun ay,
Sinong may kasalanan? Sigaw pa ni Leia. Boss, sa palagay ko ay, ang mas mahalaga ngayon ay makatakas tayo sa lugar na ito. Tutal nasa atin ang buong kabayaran para sa ating serbisyo. Iwanan na natin si Wang Wei rito. Sabi ni Luna. Mali ka. Kailangan pa natin si Wei. Hingi pa tayo ng ransom sa pamilya niya. Sagot ni Leia. Paano kung matuntun tayo ulit ng pulis sa pagdadalhan natin sa kanya? Tanong ni Luna. Walang awtoridad ang mga ngas na magpunta sa teritoryo natin sa kabundukan. Alam nila na nagpapakamatay lamang sila kapag ginawa nila iyon. Napapalibutan ng landmines ang daan patungo sa ating kuta na tayong lang nakakaalam kung nasaan. Kampanteng pahayag ni Leia. Sige, dalhin nyo ng bihag at umalis na tayo rito. Utos pa niya. Hindi kayo magtatagumpay. Sama-sama yung bala Crimson Rebels. Pananakot ni Wang Wei. Kasama ka na rin ni Mr. Ang. Siguradong mabubulok kayong lahat sa kulungan. Paniniguro niya sa dalawang grupo. Hinilapatayok ni Maddox ang bihag. Doon na nalaglag ang kanyang cellphone. Pinulot yun ng bagong recruit. At nakita niya ang dahilan kung bakit sila natuntun ng mga pulis. Boss Leia, tingnan niyo ito. Wika niya sabay abot sa cellphone sa kanyang leader. Ito palang salarin. Itinapon ni Leia ang telepono sa sahig at tinapakan ito. Doon na naputol ang signal na natatanggap ng mga otoridad sa kanilang headquarters. Tara na, sa may likuran tayo dadaan. Utos ni Luna. Samantala sa may harapan lumabas ang grupo ni Mr. Ang, sanhi upang sila ay agarang matiklok ng mga pulis na tumutugis sa kanila. Itaas niyo ang inyong makamay. Arestado kayo lahat sa pagkidnap kay Mr. Wang Wei. Pahayag ng hepe ng pulisya gamit ang kanyang bullhorn. Walang nagawa si ng Mr. Ang kundi ang subuko. Tangkain man nila tumakasay, wala na silang matatakbuhan. Isa-isa silang hinuli ng mga pulis at isinakay sa kanilang mga mobile cars. Halugugin niyo ang buong paligid. Sigurado ako na may kasabwat na ibang mga grupong mga ito. Utos ng hepe sa kanyang mga tauhan. Sinunod ng mga pulis ang sinabi niya, ngunit wala silang nakita kahit sino man. Kahit na si Mr. Wei, bumalik sila sa kanilang commander. Nabigong mahanap ang kanilang pakay na tao. Tinawagan ng commander ang headquarters upang makumpirma kung nasa ng mga salarin at ang bihag nilang presidente ng Wei Group of Companies. Ngunit maging sila ay walang ideya. Umuwi na lamang mga otoridad pabalik sa kanilang istasyon kasamang nahuli nilang mga suspects. Samantala, ilang daang kilometro na ang layo ng mga Crimson Rebels mula sa hideout. Ligtas na tayo. Hindi na tayo masusundan ng mga pulis rito. Sabi ni Leia sa kanyang mga tauhan. Tama ka dyan, boss. Dito ay maaari nating isagawa ang pangalawang bahagi ng ating misyon. Dagdag pa ni Luna. Boss, maulang galang na po. Kailangan pa ba nating gawin yun? Hindi pa ba sapat ang nakuha nating kabayaran mula kay Mr. Ang? Usisa ni Maddox sa dalawa. Baguhan ka pa nga sa trabahong ito, Maddox. Ika nga nila. Strike while the iron is heat. Sagot ni Leia sa dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Peste ang mga inchik na yan sa ating bayan. Marami na silang inaping pamilya dahil sa maliit na pasahod nila sa kanilang mga tauhang Pinoy. Dapat lang napagkakitaan natin sila. Pahayag pa niya sa kanyang tauhan. Ganun po ba? Oo, Maddox. Kaya't huwag kang makonsensya sa ginagawa natin. Isipin mo na lang na para sa mga kababayan natin ang pera na makukuha natin mula sa inchik na ito. Hindi na muling nagsalita pa si Maddox. Binaybay ng grupong paanan ng bundok ng Sierra Madre gamit ang kanilang 4x4 na mga jeep. Nang hindi na nito kayang tarik ng lupainay, iniwan na nila ito at naglakad na lamang. Bilisan mong maglakad, Mr. Wei. Huwag kang lalampalampa. Bulyaw ni Luna sa bihag. I'm so tired. I need to drink some water. Reklamo nito. Bigyan niyo siya ng tubig. Utos ni Leia sa kanyang matauhan. Inilabas ni Maddox ang kantin niya na may lamang tubig.
Ibinigay niya yun kay Mr. Wei. Salamat. Maraming salamat. Sabi nito habang uhaw na uinom ng tubig. Ngumiti na lamang ang dalaga at di na nagsalita. Takot kasi ito na mapagalitan ng kanyang leader. Mag-uumaga na nang marating nila ang kanilang kuta. Dahil nakapiring si Mr. Wei, hindi niya alam kung paano sila nakapunta sa lugar na yon. Mr. Wei, andito na tayo. Pahayag ni Luna sa bihag, sabay alis sa panyo na nakapiring rito. Where are we? Tanong ng mayamang incheck. We're on top of the mountains. This is our territory. Nobody can find you here. Tugon ni Leia. Dali ng bihag sa kanyang kulungan. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Utos ng leader sa kanyang matauhan. Maya't maya lang ay nasa loob na ng maliit na kulungan, yari sa kawayan ng presidente. Napagod ito kaya't humiga na lamang siya sa matigas na sahig. Umuwi na rin kayo sa inyong mga kubo, Maddox. Sumama ka sa akin. Sabi pa ng leader. Matulog muna tayo. Alam ko na pagod ka. Malaking naiambag mo sa misyon. Kaya't dadagdagan ko ang parte mo. Pahayag ni Leia habang papasok sila ng kubo. Salamat, boss. Ginawa ko lang naman ang aking makakaya para mapatunayan ko sa inyo at sa aking mga kasama na hindi ako pabigat sa ating samahan. Wika ng baguhan. Ilang minutong lumipas at nakatulog na ang dalawa. Tanghali na nang magising sila kinabukasan. Pagkatapos kumain ay inilibot siya ni Leia sa kanilang kampo. Ipinakilala siya sa iba pa nilang kasamahan. Isa sa mga ito ay si Lena. Si Lena ay dati ring pulis katulad ni Maddox, kaya't duda ito nakakampingan nila ito. Subalit hinayaan lang niya na ipakilala sa kanyang dalaga. Minabuti na lang niya ang manahimik at mas lalo pang kilalanin si Maddox. Malalaman ko rin ang totoong kulay, bata. Ilang araw lang ang pagdadain ko at lalabas rin kung sino ka talaga. Bulong nito sa kanyang sarili. Hindi inalisan ng tingin ni Lena ang baguhan. Bagay na napansin ni Maddox habang papalayo sila ng commander sa kubo niya. Grabe namang makatitig ang babaeng ito. Halos subara na ako. Komento ni Maddox sa kanyang sarili. Si Lena ay katulad mo rin na dating pulis. Kasama siya sa mga nasangkot sa isang armed robbery. Ilang taon nang nakakaraan. Pagkukwento ni Leia. Sa ninon, minabuti na lang niya ang magtago rito at sumama sa ating grupo. Sabi pa niya. Ganun po ba? Malumanay na sagot ng dalaga. Tara, puntahan natin ang lugar kung saan itinago namin ang aming supply ng pagkain at nang makilala mo na rin ang ating kusinero. Yayapan ng kanyang leader. Sige po, boss. Sang-ayon naman niya sa mungkahin nito. Naglakad ang dalawa sa makitin na daanan sa gitna ng mga puno ng saba. Tinignan ni Maddox ang paligid. Sinisikap niyang masuri ang kapaligiran. Magagamit kong kaalaman na ito sa aking balak gawin sa mga sumusunod na araw. Bulong niya. Bagamat maigi ng Crimson Rebels, ay tumutulong sa mga katutubong inaabuso ng pamahalaan. Subalit ang pagmamalabis nila sa kanilang ginagawa ay di ko nagugustuhan. Dagdag pa nito. Ilang minuto lang ay narating na nila ang kusina. Nakilala ni Maddox si Aling Aning na siyang tagapagluto ng grupo. Kapag nagutom ka ay pumunta ka lang dito. Laging bukas ang kusina para sa inyo. Pagbibiro na Aling Ani. Masarap magluto si Aling Ani. Sa kanya ko lang natikman. Ang putahing di ko pa nalalasahan sa tanang buhay ko. Pagmamalaki ni Leia kay Maddox. Sige po, palagay ko po ay madalas pa ako rito dahil ako'y gutumin. Patawang sagot niya. Maya't maya lang ay niyaya ni siya ni Leia pabalik sa kanilang kubo. Samantala, aburido ang matauhan ni Wang Wei sa nangyari. Hindi nila inakala na may isahan sila ng Crimson Rebels. Nasa opisina ni Wei ang mga NBI upang imbestigahan ang nangyari. Ayon sa aming findings, isang empleyado niya ang naging instrumento sa pagkidnap kay Wang Wei. Pahayag ni Agent Ethan. Ang pangalan niya ay Maddox Gonzales. Dati siyang pulis, detective na na-dismiss sa serbisyo. Sabi pa nito. Kilala mo ba siya?
Tanong ni Ethan kay Sam. Hindi po, sir. Ngayon ko nga lang po narinig ang pangalan na yan. Pagtanggi ng sekretarya habang umiiling. Check all CCTV footages. Baka sakaling may makuha pa tayong impormasyon about sa mga gumawa ng krimen. Sabi ni Agent Ethan sa iba niyang tauhan. Ilang minuto ang dumaan, bigla nilang tumundog ang telepono sa opisina ni Wei. Sananyasan muna ng mga NBI agents si Sam na maghintay ng ilang segundo bago niya ito sagutin. May nilagay kasi silang wiretap sa device upang matrace kung saan ito nanggagaling. Hello? Nanginginig na sagot ng sekretarya. Kaming Crimson Rebel. Nais naming paalam na nasa amin ang presidente ng iyong kumpanya. Sabi ng kakaibang tinig sa kabilang dulo ng linya ng telepono. Makinig kayong mabuti sa aming sasabihin. Kung hindi, may masamang mangyayari sa inyong amo. Pananakot pa niya. Kailangan niyong magbayad ng 5 milyon para sa kanyang kalayaan. Ibibigay namin kung saan niyo iiwan ng pera sa susunod na tawag. Bigla na lang naputol ang linya. Wala pang 3 minuto, kaya't natuntunan ng NBI ang kinaroroonan ng mga terorista. Magaling sila. Alam nila umiwas sa pag-trace namin. Wika ni Ethan. Mga pulis at military lang ang nakakaalam nito. Dagdag pa niya. Makara ng ilang oras ay tumawag ulit si Leia. Sinabi nito kung saan nila iiwanan ng pera. Tulad ng dati ay wala pa rin nagawang NBI. Humanda kay Luna at Maddox. Bababa tayo ng bayan para kunin ang ransom money. Utos nito sa dalawa. Nagtakang ibang tauhan kung bakit napasama si Maddox sa makukuha ng pera. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nangas na magtanong sa kanilang pinuno. Matapos siguraduhin ang lahat sa kampo ay alam ang kanilang tungkulin, lumayas ng grupo patungo sa kapatagan. Mariing binanggit ni Leia na sila ay magpalit ng pagbabantay sa bihag upang di sila matakasan nito. Narito na po ako sa drop-off point, sir. Ilalapag ko na ba ang bag? Tanong ni Sam kay Agent Ethan. Sige, ibaba mo na. Tingnan mong mabuti ang iyong kapaligiran habang ginagawa mo ito. Utos ito sa sekretarya ni Wang Wei. Nanginig na inilagay ni Sam ang bag sa tabi ng basurahan. Nakamasid naman sa malayo ang 3 terorista. Luna, ikaw ang lumapit mamaya para kunin ang ransom money. Ikaw naman, Maddox. Look out. Magbatsyag kang mabuti sa iyong paligid. Baka kasi may mga nakakalat na NBI agents. Utos ni Leia sa dalawa niyang kasamahan. Upang malito ang NBI, gumawa ng diversionary tactics si Leia. Nagkunwari itong buntis na may dalang mga pinamili mula sa malapit na grocery. Gamit ang binayari niyang bata, nagkunwari sila na kinuha nito ang kanyang dala. Nagpumilit ito na habulin ng bata, subalit nadapa siya at di niya kinaya. Doon na nagsilabasan ng 2 agents na agad namang tumulong sa kanya sa paghabol sa bata. Okay ka lang ba, ma'am? Tanong ng isa sa kanila, sabay alalay sa kanya sa pagtayo. Habulin niyo yung bata. Pagkain din po kasi namin yun ng anak ko. Pakiusap niya sa mga agents. Samantala, nakakuha si Luna ng ransom money. Habang abala ang lahat sa pagmamatsyag sa nangyari kay Leia, ipinasa niya yon kay Maddox. Itinago nito sa bag sa isang tagong CR sa may silangang bahagi ng park. Luto ng pagkain, boss. Pagbabalita ni Luna kay Leia. Magaling. Punta na kayo rito nang tayo kumain na. Sagot naman niya sa dalawa. Agad namang umikot sina Luna at Maddox sa kabilang daanan. Nang makasalubong nilang mga agents ay inupakan nilang mga ito gamit ang kanilang kaalaman sa martial arts. Tulog ng mga buwitre. Umalis na tayo rito bago pa dumating ang kanilang mga kakampi. Mungkay ni Leia. Mabilis sa pagkilos ang 3. Ilang saglit lang ay nakasakay na sila sa jeep dala ang ransom money. Pinandar na ito ni Maddox. Humarurot sila pakanluran papunta sa kanilang kuta. Ngayon na may sapat na pagkain ng ating mga kasama hanggang sa susunod na taon. Sabi ni Leia. Ano pong gagawin natin sa biyag nating inchik? Tanong ni Luna. Wala na tayong pakinabang sa kanya. Marin nyo na siyang dispatchahin. Sige, boss.
Kami na lang ni Maddox ang bahala sa bagay na yan. Mungkahi ni Luna habang mataman niyang tinitigan si Maddox. Inaantay ang magiging reaksyon niya sa kanyang sinabi. Napansin kasi ni Luna na medyo may kalambutan ng puso ni Maddox. Madali pa itong moto ng mga gwapong bihag na katulad ni Wang Wei. Kumusta ng bihag natin? Tanong ni Luna sa mga naiwang kasama nila na nagbabantay kay Wei. Sinubukan namin siyang pakainin kanina, ngunit ayaw niya galawin ang binigay namin. Sumbong ng isa sa kanila. Ganun ba? Sagot ni Luna. Nilapitan niyang bihag at kinausap ito. Hey you, better eat your food. It could be your last meal. We already have the ransom money. We don't need you anymore. Pahayag niya sa presidente. I'm not afraid to die. If you think you can scare me, sure wrong. Matapang nitong sigaw. Abay, itong inchik na ito. Akala niya ata, di namin siya tutuluyan. Bulong niya sa sarili. Good, at least it would be easy for us to kill you. Inis na pahayag niya. Bantayin niyo siyang mabuti. Bukas na bukas ay sisentansyahan ko na yan. Bili niya sa mga gwardya niya. Lingid sa kalaman ni Luna. Narinig lahat ni Maddox ang pag-uusap nila. Malapit na pala siyang patayin. Hindi ko inakala na gagawin agad ni Luna ang sinabi ni boss. Wika niya sa kanyang sarili. Kailangan ko nang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Sabi pa niya. Ganun na nga ang ginawa ni Maddox. Nang matansya niya na tulog ng mabantay ni Wang Wei, pilit niyang binuksan ang kulungan nito. Wake up. Wake up, Mr. Wei. I'm going to get you out of here. Sabi ni Maddox sa mahinang boses. Alright, I understand. But before we go, can I ask you why you are doing this? Tanong ng bilyonaryong inchik. Let's talk about that later. Ang mahalaga ay makaalis na tayo agad sa lugar na ito bago pa magising ang mga kasamahan ko. Sagot ni Maddox. Ilang sandali lang ay akay-akay na ng dalagang inchik. Mahinang pangangatawan nito kaya't kinailangan na akayin siya ni Maddox. Dahil mabagal silang kumilos ay napansin sila ng mga tauhan na rumoronda sa paligid. Tigil! Huwag kang kikilos! Sigaw ng isa sa mga ito. Mabilis na nag-isip ang dalaga. Binunot niyang punyal sa kanyang boots at ibinato yun sa kanyang kaaway. Tinamaan niya ito sa dibdib, sa niyupang makalabit niyang gatilyo ng baril na hawak niya. Umalingaw ang putok nito sa tahimik na paligid. Anong putok na yun? Gulat na tanong ni Leia sa kanyang kanang kamay. Aalamin ko saglit, boss. Pahayag naman ni Luna. Lumapit ito sa pinanggalingan ng tunog. Tinanong niyang matauhan nilang naroon. Si Maddox, ma'am. Ang bago nating recruit. Nakita namin siyang itinakas ng bihag. Sumbong ng bantay. Inutil. Mga inutil talaga kayo. Mantikan mo? Naisahan kayo ng isang baguhan? Galit na sigaw nito. Habulin niyo sila. Tugisin niyo. Huwag kayong titigil hanggat di niyo sila nahuli. Utos ni Luna. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Mabilis na kumilos ang mga pinagsabihang tauhan. Agad silang nagtungo sa direksyon kung saan huli nilang namataan si Maddox at Wei. Maddox, you've got to move a bit faster. Otherwise, they would be able to catch us. Pagmamakaawa ni Mr. Wei. I'm moving as quick as I can. My legs are hurting. Sagot nito sa kanya. Doon lang napansin ang sugat sa kanang paa nito. Aksidente pala siyang tinamaan kanina nang nakapagpaputok ng baril ang miyembro ng Crimson Rebels na napatay niya. Here, hold this for me. Shoot at any that moves. I will try to do something about your wound. Bili nito. Tinukot ni Mr. Wei ang pulang panyo na may board ang pangalan niya sa kanyang bulsa. Itinali niya yun sa taas at baba ng sugat ni Maddox upang maampat ang tumutulong dugo. Come, let's continue walking. We need to find a safe place to hide.
This will keep them off our track. Mungkay niya sa inchi. Great idea. Just lead the way, and I will follow you. Sang-ayon naman ito. Tila sinasapian na ng swerte si Maddox ng gabing yon. Sa di kalayuan kasi ay may natanaw siyang anino na tila hugis kubo. Let's go over there. I think that is a hat. Mungkay ng dalaga. Sabay turo sa kanyang nakita. Dahan-dahang naglakad sa dilim papunta sa kinaroroonan ng kubo. Pagdating doon ay, agad na naghagilap ng masisindihang ilaw si Maddox. Miga ka muna rito, Mr. Wei. Well, I'll stand watch. May 5 oras pa tayo, bagong bukang liwayway. Paliwanag niya sa kasama. Kabisado niyang galawan ng mga dating pulis na katulad niya. Hindi basta sumusugod ang mga ito, lalo at masyadong madilim. Kaya't kampante siya na walang susugod ang mga kalaban sa mga oras na yon. Grabe na rin ang pagod na nararamdaman niya, ngunit kailangan niya itong labanan, alang-alang sa kaligtasan nila. Napansin niyo ni Wei. Come over here and sit beside me. She need to rest too. Mungkay niya rito. I can see that you are exhausted. Hindi na nakatanggi pa si Maddox. Umupo na ito sa tabi ni Wei. Subalit dahil sa sobrang pagod ay bigla itong natumba sa tabi niya. Mabuti na lang at nasalo siya ng gwapong bilyonaryo. Nagtamang kanilang paningin. Ang nararamdaman ni Maddox para sa binata na matagal niya nang pinipigilan ay bigla na lang umusbong at siyang nagpahina sa kanya ng mga oras na yon. Mas lalo lang nang ilapit ni Wang Wei ang mga labi nito sa labi niyang nananabik sa halik niya. Naganap ang hindi dapat sa pagitan ng dalawa. Nagsanib ang katawan nila upang pagsaluan ng tamis ng sandaling yon. Nakailang ulit sila bago hinihingal na humiga sa papag ng kubo. Kapwa hubad at mababanaag ang kaligayahan sa kanilang mga mukha. Sana'y walang sinumang makakaalam sa nangyari sa atin. Makakasira kasi yun sa pangalan ko bilang babae. Pakiusap ng ex-police detective. So you're a conservative lady? Pabirong tanong ni Wei. Yes, I am. That's the way I was brought up. Paliwanag nito. Nakapagtaka lang pero kasi member ka kasi ng isang kidnap for ransom gang. Sabi nito. Tama ka. But this is the matter of choice. Nasanay ng kahirapan ko sa buhay. Sagot naman ni Maddox. Anyway, you don't have to worry about anything. Wala ibang nakakaalam sa nangyari sa ating dalawa. Paniniguro niya. Sumisikat ang araw sa silangang bahagi ng Sierra Madre nang magpasya silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Kaya mo na ba, Mr. Wei? Nag-aalalang usisa ng dalaga. Yes, I'm alright. How many kilometers we're going down to slopes? 1 kilometro na lang mahigit. Kaya ko pang lakarin yan. Makalipas ang kalahating oras pa, halos sa paanan na ng bundok sina Maddox at Wang Wei. Habulin yung dalawang yun. Alam kong pagod si Wei, kaya't hindi sila makakalayo agad. Utos si Leia sa kanyang matauhan. Maghiwa-hiwalay tayo. Sumama sa akin ng iba. Kayo naman, sa may sagingan kayo dumaan. Palibutan natin sila. Mungkay ni Luna. Maliwanag na, kaya naglakas na sila ng loob na tugisin ng dalaga. At ang presidente ng Wei Group of Companies. Tamang hinuha ni Maddox. Takot sila ng patambagan sa dilim. Gamitin na lang natin itong jeep. Mas mapapabilis ang pagtakas natin. Sabi ng babaeng detective. That's a great idea. I'll be driving. Sagot naman ni Wei. Are you certain na kaya mo na? Paniniguro ni Maddox sa kalagayan ng kasamang lalaki. Yes, I am sure. Mariing sagot ni Wei sa dalaga. Ilang oras nang nakaalis ang 2 taong tinutugis nang dumating ang grupo ni Luna. Kasunod ang isa pang pangkat na sa kabilang daanan ng tinahak. Wala na sila. Wala na rin ang isang jeep natin. Tinangay nila ito. Nanggagalaiting sigaw ni Luna. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Bulyaw pa niya na umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Nagpasya silang bumalik sa kuta upang bumuo ng bagong estrahiya para sa paghanap kina Maddox at Wei. Malapit na tayo, Maddox. Natatanong ko ng tutok ng gusali ng Long Wei Company. Bulong na Wei habang pilit niyang ginigising kasama nito. Sir? Usisa nito sa malumanay na boses.
Sabi ko ilang metro na lang ay nasa gusali na tayo ng Way Group of Companies. Pag-uulit nito, okay po. Gulat na sagot niya sa presidente. Mr. Way, siguro panahon na para itanong ko sa inyo ito. Yaman din lang na malapit na tayo sa inyong gusali. Sabi ng dalaga. Anong nais mong malaman? Tanong naman ni Way habang abala itong nagmamaneho. Isusuplong niyo po ba ako sa NBI? Kulang takot na tugon niya. Kung inakaalam mo na ipapahama kita, hindi ko gagawin yun. Bagkusay, sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nagligtas sa akin. Paglilinaw ng binata. Salamat kung ganun, sir. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Pahayag naman ni Maddox. Aalokin nga sana kita na magtrabaho na lamang sa kumpanya ko, Junay, kung papayag ka. What kind of work could that be? One of my secret bodyguards. Someone that the public doesn't know, but is always around to protect me. That's quite interesting, sir. So ibig niyong sabihin, nakadisguise po ako? Yes, and only me at mga empleyado ko na pinagkakatiwalaan kong makakaalam ng true identity mo. Pagdating nila sa kanyang opisina ay tinupad ni Way ang kanyang pangako. Hiniling niya na huwag idamay si Maddox sapagkat siyang responsable sa pagkakaligtas nito. Agad naman siyang pinaniwalaan ng NBI dahil sa ibinigay ng mahalagang impormasyon ni Maddox. Natukoy ng magkasanib na pwersa ng NBI, PNP at Army ang hideout ng grupo bago pa man nila mapaggantihan ng dalaga. Tanlaban sila nung una, subalit ng marami sa kanila ang nalagasay. Pinangunahan na ni Leia at Luna ang pagsuko sa otoridad. Sabi ko sa inyo, traitor yang si Maddox. Alam ko na siyang pangunahing dahilan kung bakit natuntun tayo dito sa ating kuta. Paninisi ni Lena. Oo na, nagkamali ako sa pagdala sa kanya rito. Kung alam ko lang naghagawin niya ito ay, nung una pa lang, pinatay ko na siya. Sang-ayon naman ni Luna. Tumigil na kayong dalawa, lahat tayo ay nalinlang ni Maddox. Nanggagalaitin ang sagot ni Leia. Dinala ng raiding team ang 310 nilang mga kasamahan sa Correctional Facility for Women. Doon sila mag-aantay ng araw ng kanilang paglilitis. Makara ng ilang buwan ay hinatulan ng 3 ng panghabang buhay na pagkabilanggo. Samantala si Maddox naman ay nanatiling janitress. Hindi nagtagal, nagpaalam ito kay Wang Wei na uuwi muna sa kanilang probinsya. Ang sinabi niyang dahilan ay bibisitahin niya ang kanyang ina. Buntis ako. Ayaw ko na masirang pangalan niya kapag nalaman ng business community na ina ako ng anak niya. Kaya't mas makabubuti pang magpakalayo ako. Bulong nito sa kanyang sarili. Kaya ko namang palakihig mag-isang bata. May sapat naman akong naipon mula sa party ko sa mga ginawa kong misyon para sa Crimson Rebels. Sabi pa nito. Ilang buwan nang lumipas ay walang Maddox na nagbalik. Sinubukan siyang tawagan ni Wei pero hindi niya ito makontak. Tuluyan nang naputol ang komunikasyon nilang dalawa. Nawala na rin ang interes si Wei na hanapin pa siya. It seems that she doesn't want me in her life anymore. So it's time for me to move on and just focus in running the companies I inherited from my grandfather. Bulong niya sa sarili habang umiinom ito ng alak sa sarili niyang bar sa bahay. Duman ng mga taon. Malaki ng pinagbago ng Lowey Industrial Company. Subalit gaano man kagandang hangarin ni Wang Wei para sa kanyang kumpanya, may mga ani pa rin ang pilit na sumisira sa kanyang mga plano. Makiba ka! Makiba ka! Huwag matakot! Sigaw ng Mang Rogelio, union leader ng mga factory workers ng Longwei Industrial Company Limited, ang nangungunang kumpanya sa paggawa ng mga spare parts ng kotse. Ibigay niyo na lang ang dagdag umento sa sahod namin. Pahayag pa niya. Kasalukuyang nagproprotesta ang mga trabahador dahil hindi ibinibigay ng kumpanya ang pinangako ng management sa kanila noong nakaraang taon pa. Humigit kumulang 50 katao ang nasa harap ng office building ng naturang kumpanya na nasa business district ng Makati. Hindi porket mga Pilipino kami ay madali para sa inyong lokohin kami. Buliyaw ng isang kasama ni Mang Rogelio.
Tama. Tandaan nyo na nasa bayan namin kayo. Dapat ay sumusunod kayo sa batas namin. Dagdag pa ng isang matandang lalaki na kasama rin sa union. Nagkalat ang mga reporters sa harap ng building. Narito po tayo ngayon sa isang malaking kaganapan sa office building ng Longway Group of Companies. Kasama ko po sa tabi ko upang kapanayamin ng leader ng union na si Mang Rogelio. Pagbabalita ng isang news reporter. Bakit po kayo nagpoprotesta, Mang Rogelio? Tanong nito sa leader. Paano po ang mga inchik na yan? Ubod sila ng mga sinungaling. Noong Pasko sa nakaraang taon, lahat kami pinangakuan ng salary increase at bonus basta lang tapusin namin ang orders ng factory bago matapos ang taon. Kwento niya. Ganun po ba? Usisa ng TV reporter. Yes, ma'am. Alam ng lahat ng malaki ang kinita ng Longway noong nakaraang taon. Inis na sabi ni Mang Rogelio. Ano pong gusto niyong sabihin sa masa? Baka may kapwa tayong Pilipino dyan na makakatulong sa inyo. Mungkay pa ng reporter. Salamat, ma'am. Huminga muna ng malalim ang leader bago ito magsalita. Kung sino man sa inuukulan ang nakakapanood dito sa TV, kailangan po namin ng iyong tulong. Ngayon niyo po ipakita na tamang desisyon ng taong bayan na ilulok kayo sa pwesto. Sabi nito. Habang ini-interview si Mang Rogelio, dumating na sakay ng kanyang limousine ang presidente ng kumpanya ng si Wang Wei, na apo mismo ng matanda na nagtayo ng Longway sa China. Mga kaibigan, atin po munang putulin ang pakipagpanayam kay Mang Rogelio. Dumating na kasi si President Wei. Sabi ng TV reporter na agad na inutusan ang kanyang kameraman na kunan ng shot ang inchik na binata. Mabuting dumating ka na, Mr. Wei. Marami ka ng katanungan na dapat sagutin. Bulyaw ng union leader dito. Tinignan lamang siya ng binata habang dumadaan ito sa kanyang harapan. Mr. Wei, can I have a short statement coming from you regarding this labor strike? Tanong ng babaeng reporter. I will only say something when my lawyer is around. A press conference is going to be held upstairs about this issue. May niyang pahayag. Matapos magsalita ay sinamahan niya siya ng kanyang mga bodyguard papasok sa building. Nang paket niya siya ng entrance, ay may biglang nambato sa kanya ng itlog na tumama sa kanyang mamahaling suit. Tinakpan siya agad ng mga bodyguards. Mga kaibigan, isang tao ang bigla nilang nambato ng bulok na itlog sa president ng Longway at tinamaan ng kanyang suit na Amerikana. Paglalahad ng reporter. Kasalukuyang hinahanap ang nambato ng mga bodyguards ni Mr. Wei. Sabi pa niya, dahil abala sa ginagawa ang mga gwardiya niya ay wala sa kanilang nakapansin sa isang binatang lalaki na lumapit sa president gamit ang isang pulang panyo. Pinunasan nito ang mansya sa Amerikana nito. Nabigla si Wang Wei. Hindi niya nakuha ang pagkakailanlan ng bata sapagkat pagkatapos siyang gawin yun ay naglaho na lang parang bula ang bata sa kumpul ng mga tao. Look for the kid who wiped my suit. Utos niya sa isa niyang bodyguard. I need to talk to him. Dagdag pa niya. Itinango ng kausap niya ang ulo nito. Tanda na naintindihan nito ang kanyang sinabi. Agad na kumalat ang mga bodyguard sa gitna ng mga taong naroon upang hanapin ang bata. Ngunit ilang minuto lang ang nakakaraan ay bigo silang hanapin ito. Did you find him? Did you find the boy who helped clean my suit? Makulit na tanong ng president. No, sir. He has disappeared into thin air. Sagot ng kanyang head bodyguard na si Axel. Try to search for the kid. I know that somehow he is connected to me. I can feel it. Utos niya rito. Noted, Mr. Wei. I and my men, we will do our best to locate the kid. Sagot ng bodyguard. Habang naglalakad si Axel, nung hapon na yun ay may napansin siyang janitress na naglilinis sa isang palapag ng gusali. Sa malayo, napansin niya na tila kamukha siya ni Maddox, kaya agad niya itong nilapitan upang matiyak kung siya nga. Maddox? Ikaw ba yan? Sigaw ni Axel. Nagkakamali po kayo, sir. Hindi po ako si Maddox. Pagtanggi ng janitress. Oh, come on. Kabisado kong estilo mo sa pagpapanggap. Ilang buwan ba naman tayo magkasama sa team ni Sir Wei?
Pangungulit nito. Oo na. Nabuking mo na ako. Huwag ka lang maingay dahil ayaw ko na malaman ni Boss Wei na nakabalik na ako. Hiling niya rito. No problem. Kaibigan mo ako at nirerespeto ang anumang kahilingan mo. Sang-ayon naman ni Axel. Salamat. Tatanawin kong utang na loob ko ito sa'yo. Pahayag ni Maddox. Sige, alis muna ako. At may pinapahanap na bata sa akin si Mr. Wei. Kita na lang tayo ulit mamaya. Paalam ni Axel sa dalaga. Aalis na sanang lalaki nang biglang lumabas si Liang Wei, ang nagbibinatang anak ni Wang Wei at Maddox. Ikaw nga. Gulat na pahayag ng head bodyguard ng presidente. Hindi po ako yun. Nagkakamali po kayo. Pagtanggi nito sa paratang ni Axel. Nilabas ng bodyguard ang kuha ng CCTV camera sa nangyari kanina sa harapan ng building. Kitang-kita roon ang pagtulong ni Liang Wei sa kanyang ama. Anak? Anong ginawa mo? Malalagot tayo nito kay Mr. Wei. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na sa loob ka lang ng quarters namin? Galit na pagsusuway ni Maddox sa kanyang anak. Tama bang narinig ko, Maddox? Anak mong binatang ito? Usisa ni Axel. Oo, siya lang naman ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Pag-amin ng dalaga. Sinong ama niya? Tanong ulit ng lalaki. Si Mr. Wei. Sasagot na sanang bata nang pigilan siya ng kanyang ina. Mabuti na lang at di pinansin ni Axel ang sinasabi ni Liang Wei. Pinapahanap kasi siya ni Sir sa akin. Okay lang ba sa'yo na daling ko siya sa kanya? Okay lang sa akin. Basta ipangako mo na hindi mo babanggitin kay boss na anak ko siya. Oo naman. Maasahan mo na tikom ang bibig ko tungkol sa bagay niyan. Bago matapos ang araw na yon, ay nagkakilalang mag-ama, bagamat hindi pa nila alam na sila ay magkadugo. May kung anong bagay ang nagdidikta na tanungin nito ang bata. Doon niya na nalaman na anak niya ito kay Maddox. Natuwa si Wang Wei sa kanyang nalaman. Mula ng araw na yun ay ipinakilala niya ito na anak niya. Bagay na kinabahala ni Maddox. Ang anak mo, ang umamin na ina kanya. Hindi ko kailanman sinabi kay Mr. Wei na ikaw ang kanyang ina. Pagtatapat ni Axel. Ngayon naman gusto ni Sir na iharap kita sa kanya. Papayag ka ba? Pahayag pa ng lalaki. Wala nang nagawa si Maddox kundi ang lumantad. Nang malaman ni Mei Liang tungkol sa relasyon ni Wang Wei sa dalawa ay nainis ito. Si Mei lang naman ang girlfriend niya na nakatakdang pakasalan ng presidente. That Maddox girl and her son cannot interfere with my plans. I have to do something about this. Inis siyang pahayag sa kanyang mahal na ina. Then make a move to get rid of them. You're smart and I know you can think of one. Mungkay naman ito sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay masayang magkasamang mag-ama, pati na si Maddox. Ibinigay lahat ni Wang Wei ang atensyon niya sa kanyang mag-ina. Masaya na sana sila, subalit may mga tao na sadyang mapanira. Wang Wei, this boy is not your son. Tahasan na pag-akusa ni Mei Li. How can you be so sure that he is not when the mother tells me he is? Sagot naman ni Wang Wei. Here is proof that Maddox is telling a lie. Sagot ni Mei habang iniabot niya ang resulta ng DNA test sa presidente ng kumpanya. Nagulat si Wang sa kanyang nabasa. Paano mo nagawa ito sa akin, Maddox? Bakit mo ako niloko? Galit niyang sigaw sa ina ng kanyang anak. That's not true. That document is fake. Liang Wei is your son. Pangumbinsi niya kay Wei. I don't believe you. You and your son must leave this office. I don't want to see you again. Pagtaboy niya sa mga ito, nilisan na lamang ng mag-inang gusali. Matapos nang nangyari, naghanap na lang ng ibang mapagkikitaan si Maddox upang mabuhay niya lamang ang kanyang anak. Tumulong naman ito sa kanya. Isang araw, naabutan ng malakas na ulan ang dalawa habang pauwi. Dahil dito, nagkasakit ng dengue si Liang. Itinakbo siya ni Maddox sa ospital sapagkat nanganganib ang kanyang buhay. Mrs.,
Kailangan po ng anak niyo ng blood transfusion. Masyadong nang mababang platelet count niya. Paliwanag ng doktor sa dalagang ina. Desperado. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Axel. Nagpatulong ito na dalhin si Wang Wei sa ospital kung saan na-confine ang kanyang anak. Agad namang tumulong ang bodyguard. Nang isang gabing pauwi na sila, nilagyan niya ng pampatulog ang air conditioner ng sasakyan, sanhi upang mawala ng malay ang kanyang boss. Nagising na lamang ito na nakahiga sa hospital bed at kinukuhanan siya ng dugo. "What did you do to me?" Pagwawala niya. "Sir, your son needs your blood. You're the only one who can save his life." Pagtatapat ni Axel. Bigla na lamang kumalma ang presidente nang marinig niya ito. Tikas kasi siyang matulungin. Naalala rin niya na may utang na loob siya kay Maddox dahil sa pagligtas niya sa kanya mula sa kidnappers ilang taon ang nakakaraan. "Where is he? I need to see him." Pamimilit niya sa kanyang bodyguard. "Kailangan mo nang matapos ang mga doktor. Nakuhanan ka ng dugo, sir. Kapag nakapagpahinga ka na, saka kita pwedeng dalhin sa iyong anak." Mungka ni Axel. "Alright, swear to me na makikita ko siya. Pagkatapos siyang salina ng dugo ko." "Ipinapangako ko po, sir." Laking pasasalamat ni Maddox dahil sa dugong ibinigay ni President Wei ay nailigtas mula sa kamatayan si Liang Wei. Doon na-realize ni Wang na anak nga niya talagang binata. "Me, you're a liar. You said that Liang is not my son." Nang gagaliiti sa galit na sigaw nito sa babae. "But it's true. I already showed you the proof months ago." Sagot nito. "Pulang mas magandang prueba kundi ang pagsalin ko ng dugo sa kanya. Kung di ko siya anak, bakit compatible ang blood type namin? Tell me." Pagwawala ng bilyonaryo. Hindi na nakasagot si Mi. Bistado ng kanyang ginawa. "Please, forgive me, Wang Wei. Mahal na mahal lang talaga kita. That's why I lied to you." Pagtatapat ng babae. "It's too late. You can get off my life. I need to be with my family." Pahayag ni Wei. "Axel, alisin mong babaeng ito sa harapan ko. Siguraduhin niyo na hindi na siya muling makapasok rito upang gambalain kami ng aking asawa at anak." Utos ng presidente sa kanyang bodyguard. "Copy, Mr. Wei." Sang-ayon naman ang kanyang bodyguard. Sa mansyon na ng kanyang bilyonaryong ama si Liang kasama ang kanyang ina. Makaraan ng ilang buwan ay nagpakasal na sina Wei at Maddox. Ipinagbunyi ng business community ang kanilang pag-iisang dibdib. Nag-aral si Liang sa isang eksklusibo na private school. Si Maddox naman ay naging katuwang ni Wei sa pagpapatakbo ng kanilang family business. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Regina Laugo. Ang sabi niya, nakakaalis ng homesick. Thank you po sa magandang kwento. Kakapulutan talaga ng aral. God bless po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.